Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Jason Aranzazo. Okay, sabi niya, "Dang loko ba't natawa kayo? For President sa 2028, Risa o Lamok?" So kung Risa, mag-react ng love emoji. Kung Lamok, mag-react ng laugh emoji. So, tignan nyo ang bumoto 7,400 ang nag-react. 7,300 ang nag-laugh emoji. Pinili nila ang Lamok. 45 lang. 45 lang ang pumindot. Laugh emoji. Ano ba yan? 99% Lamok. 1% lang. May nabasa pa kong ibang mga post. Sinasabi ni Risa, kung pipiliin ako ng united o unified opposition, handa akong tumakbong presidente. Okay. So, anong ibig niyang sabihin ng unified opposition? Kasi nung una, ang opposition nung una, kung nung panahon ng Duterte, ang opposition ay sila, mga kakamping, mga dilawan. Panahon ni itong BBM, sino ngayon ang oposisyon? Lumalabas, Duterte. Kasi na-break naman ang unity team. Duterte, ito namang kakamping na dati kalaban ng mga Marcos. Kakamping, dilawan nga ang nagpatalsik sa Marcos Sr. Parang hindi naman matawag na oposisyon. Ang kakamping, ang dilawan. May mga suggestion nga dapat mag-unite ang dilawan, kakamping at Marcos Camp para talunin nila si VP Sara. So, hindi ko maintindihan anong ibig sabihin ni Senator Hontiveros na pagpipiliin ako ng unified opposition. So sabihin na lang natin, Marcos and makakaliwa pala kasi may kandidato rin ang makakaliwa. Sino ba last time? Di Guzman, Leo de Guzman ang kandidato pagka-presidente noong 2022. And I'm sure itong 2028 may kandidato na naman itong makakaliwa. Hindi na mawawalan yan. May kandidato presidente, may kandidatong pang-senador, then of course, yung mga party list nila. So, granting, siya ang pipiliin ng kakamping. Kasi sa kakamping, yellow, nandyan ang pwedeng makalaban niya, si Bam Aquino, Vice President Leni Robredo, former. So, tatlong pinagpipilian sa kakamping. Risa, Bam, at saka Robredo. Pagpalagay natin dito, sa kakamping lang, kung siya ang pipiliin ng opposition, sila, yung original opposition, yan, tatakbo siya. So, paano ngayon? Paano siya mananalo kung mismong Lamok, kung mismong Lamok na kalaban niya, tinalo siya ng milya-milya. Ulitin ko kikita niyo, nadagdagan, 7,500 na ang nag-react. Kanina, 7,400 lang 7,500 ang nag-react, 7,400 ang tumatawa, ang nag-love o heart, yun ang boto ni Risa, 45 lang. Paano ka dyan mananalo?
Senator Risa, basa tayo sa mga comments. Jason Aranzazo, mas gusto pa ninyo sa lamok. Ay, aray mo. Arturo Cruz, I think I choose lamok. Kahit ako rin, nag-choose ako ng lamok. Derita sa lamok. Ay, nako. Thailand Corazon, plus mosquito repellent pa. Risa, the queen of PhilHealth. Speaking of PhilHealth, wala naman daw siyang dinispal ko sa PhilHealth. But I don't know, ha? Kasi, parang notice of disallowance ata yun, pinababalik. Wala daw eh. Naku po, bitter, I choose lamok. May isang ngagba. Lamok. So, sa tingin ko nga, unstoppable na si Senator Risa sa kanyang pagtakbo sa 2028. I hope na siya ang pipiliin ng kakamping Dilawan. Kasi nakikita ko si ex-VP Lenny, happy na siya sa Naga. Ayaw niya nang ulitin yung experience niya sa pagtakbong presidente. So, Risa, kalaban niya si VP Sara. Sa Marcos Camp naman, sa nakikita ko ngayon si Jun Vic Remulla. And then, nandyan pa si Rapi Tulfo. Kakandidato rin yan. Panglima na yung makakaliwa. So, 5 sila. So, anong chances ni Risa na mananalo sa 5 kandidato? Baka wala pang Baka hindi pa siya makakuha ng... Siguro, dahil ang kakamping, meron ding meron pang base. Si Madam Lenny, naka 15 million siya last time. Kaya lang, I don't think so na lahat ng kakamping boboto kay Risa. Kaya, mabuti na kung makakuha siya ng 10 million votes. Yan ang tingin ko. John Vic, sabihin na lang natin, makakuha rin siya ng 10 million votes dahil administration sila. Then all others, baka si VP Sara, pinakamababa, 30 million votes ang makukuha niya. Kaya good luck, Senator Risa Hontiveros. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano niyang natagaan na mo og sin. Salamat. Nakakaroon. Natagaan kong sin. Ug karon mo na ni kadako sa buslot sa atop sa hatagan na mo og gero. O makita gyud nga gaulanan na gyud siya. Mga dagko naman ang buslot. O karon ate, kuya, unsa inyong maistorya nga nahatagan na mo og gero lansang pako plinsen. Salamat ni kay kuan, salamat ni sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video nga kuan nga natagaan mi og sin, nagsalamat ni og sa nagtabang ani. Og nagkasalamat mi kung wala ni ang tabang, kung wala mi natagaan og sin, dili mi makabalay. Kay ang among kinabuhian ra na magmuso ra mi ginagmay sa salamat jud kay ni daghan. Salamat po kay nakaatok mo karon
Nga dili nami matuluan. Ang among kinabuhian, igo ra ibalik og bugas nga 2 kilo. Oo. Salamat kayo ya.